Sa bawat dampi ng lapis sa pirasong papel, kailangan mong diinan upang sa mga susunod na pahina ay mag-iwan ng marka. Gaya ng isang guro, kailangan mong makapag-iwan ng inspirasyon maliban sa mga aralin mula sa mga teoryang nakapaloob sa mga aklat. Ako ay isang guro, dumanas ng maraming pagsubok, ngunit dahil sa pananalig at pagpupunyagi, ang aking pangarap ay unti-unting naabot. Ang pagiging guro ay isang bukasyon na nangangailangan ng puso, dedikasyon at katatagan. Puso dahil kailangang mahalin mo ang lahat ng iyong ginagawa. Dedikasyon dahil ang profesyong ito ay sadyang maraming mga bagay na kailangan mong gampanan at kailangang matatag ka sapagkat sa gitna ng iyong pagsulong sa edukasyon ng mga kabataan, napakaraming mga pagsubok na iyong mararanasan. Sa pag-abot ng aking pangarap na maging isang guro, ako ay dumaan sa maraming pagsubok sa lahat ng aspeto. Ang akala ko noon, kapag ako ay nakatapos na at nakapasa sa LET, magiging madali na ang lahat para ako ay makapagturo. Nagsimula ako bilang municipal funded teacher ng LGU ng Amulong, Cagayan. 5,000 kada buwan ang sahod at kung iisipin ay sadyang kakarampot upang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit dahil ako ay determinado sa aking sinumpaang propesyon, nakayanan ko ito. Sa kakarampot na sahod, pinagkakasya sa pamasahe papuntang paaralan, mula Tugigaraw papuntang Amulong at pambili ng gamit sa pagtuturo upang ang mga estudyante ay maturuan ng mabuti. Sa tawag ng serbisyo, para sa mga bata at para sa bayan, lahat ay sinakripisyo pati mga kagustuhan at luho sa buhay. Mas nanaig sa aking puso ang alalahaning sa loob ng isang taon, higit sa 50 ang mabibigyan ko ng inspirasyon para sa magandang kinabukasan. 2013 nang ako ay nakipagsapalaran upang makakuha ng permanent item, ngunit ako ay nabigo sa kauna-unahang pagkakataon. Sa kabila nito, hindi ako pinanghinaan ng loob at lalo ko pang pinaghusay ang aking trabaho. Sa loob ng 4 na taon, nanatili akong nakakapit sa aking pananampalataya na balang araw ay may naghihintay na posisyon para sa akin upang lubos kong magampanan ang aking tungkulin sa aking mga mag-aaral. Sa wakas, ako ay nabigyan ng oportunidad ang maging permanent teacher. Ngunit, sa liblib na lugar sa SDO Cagayan. Kinakailangang tumawid sa Ilog Cagayan at maglakad ng 2 kilometro mula sa pampang ng ilog bago ka makarating sa kinaroroonan ng Abaryongan National High School. Kung susumahin, may layong mahigit kumulang 80 kilometers mula sa Tugigaraw kung saan ako nakatira. Ang daan ay maputik kung tag-ulan at maalikabok naman kung tag-init. Walang sasakyan dahil karamihan sa mga tao rito ay magsasaka. Noong unang taon ng aking pagtuturo sa ANHS, sadyang sinubok ako ng pagkakataon. Kinailangan kong matulog sa mismong eskwelahang pinagtatrabahuan ko at umuwi lamang kada Biyernes upang makasama ang aking pamilya at muli silang iwan sa hapon ng linggo. Napakahirap, ngunit kailangan kong magsakripisyo sapagkat alam kong ako ay sinugo upang makatulong sa mga batang mag-aaral. Sa ANHS, may mga mag-aaral na kabilang sa indigenous groups kagaya ng Agta at Kalinga. Napalapit ang aking kalooban sa mga mag-aaral
pag-aaral na ito at naging panata ko ang makatulong sa kanila sa simpleng paraan. Bumibili ako sa kanila ng mga gulay, orchids, o alinmang mga produktong meron sila upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pag-aaral. Naisipan kong kumuha ng 2 sa kanila upang makasama sa pagtulog sa paaralan. Naging pamilya ko ang 2 mag-aaral na ito at napakaswerte ko dahil naging instrumento ako para sila ay makatapos ng pag-aaral sa sekondarya. Ang pagiging guro ay kaakibat pala nito ang pagiging maunawain sa lahat ng oras. Bawat estudyante ay mayroong kanya-kanyang abilidad, talino, at kakayahan. Magkakaiba sa maraming bagay. Magkakaibang galing at kahinaan, ang hilig at ang gusto. Ito ang pinakamalaking hamon sa aking pagiging guro. Ang kilalanin ang profile ng bawat isa. Ang bawat mag-aaral ay natatangi sa kanilang sariling paraan. Kailangang intindihin ang bawat isa, bigyan at laanan ng oras upang sila'y ating makilala. Bahagi ng aking paraan ay ang home visitation sa tuwing hapon pagkatapos ng aking klase. Nilalakad ko ang pagkalayo-layong daanang maputik o mga pilapil upang sila ay mapuntahan at higit na makilala. Sa pagkakataong ito, mas naibigay ang kanilang pangangailangan, ang pag-intindi at pagmamahal sa bawat mag-aaral. Bilang guro na puno ng pagmamahal sa trabaho at mga mag-aaral, aking napagtatagumpayan at nalalagpasan ang bawat taon na lumilipas. Bawat taon ay iba-ibang mag-aaral ang aking nakakasama, natuturuan at nabibigyan ng inspirasyon. Ang pagtanggap at pag-intindi sa bawat pinagdadaanan at sitwasyon ng bawat mag-aaral ay napakahalaga. Ito'y pagpapatunay na walang tatalo sa gurong gamit ang puso. Ang pagtuturo ay kailangan ng puso. Pusong nakakaintindi, pusong nagmamahal, at pusong walang pinipiling mahalin. Ang pagbibigay ng pag-asa sa aking mga mag-aaral ay nakakatulong ito upang sila'y magpatuloy at lumaban sa buhay. Sa pakikipagpatintero sa panganib na dala ng pandemya, higit kong naramdaman ang tawag ng aking tungkulin. Lubos kong naunawaan ang hirap na pinagdadaanan ng mga mag-aaral at mga magulang upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bilang isang gurong ina, naiintindihan ko ang hirap ng isang magulang upang pagsabayin ang pagbibigay ng pangangailangan ng pamilya sa kabila ng hamon ng pandemya. Ikinasa ko ang Angel's First Birthday Give a Gift Project kung saan mas pinili kong makatulong sa mga mamamayan sa Ballesteros na hindi rin nakaligtas sa hamon ng COVID-19 at Angel's Second Birthday Food Pantry. Idagdag din ang Zion's 8th Birthday Online Give a Gift Project ng aking panganay. Ito ang paraan namin upang ipagdiwang ang kanilang araw ng kapanganakan ngayong pandemya. Ang makapagbigay ng kaunting tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods. Alam kong sa paraang ito, naibsan ko kahit papaano ang alalahanin ng mga magulang na aking natulungan. Nito lamang 2020, ipinagpatuloy namin ang aming nasimulan at muli kaming namigay ng mga relief goods nang dumating ang pagbaha nito lamang Nobyembre. Ilang pamilya ang aming natulungan sa bayan ng Alcala, Baggao at dito sa Tuguegarao. Naimbag nga aldaw iti tunggal maysa. Siak ni Mary Jane Banwagan Onyate,
May nga tribo iti agay, iti kalasitan Santo Niño, Fire, Cagayan. Umuna iti amin, kahit ko iti agyaman iti apo, iti kinaimbag na iti biyag ko, ken iti oportunidad nga inak makasaw. May saak nga estudyante ni Ma'am Exceline Kakaluan iti high school. Nagasa taklaunay, ta isuna iti nagbalin nga maestra. Adu dagiti banbanag nga saan ko nga malipatan ken kuana. Dagiti banbanag nga makaited iti namnama, tapno maarpad ko iti arapaap ko akas maestra. No saan nga gapu ken ni Ma'am Exceline, saan ko nga nagunod dagiti arapaap ko. Isuna iti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno maigaed ko iti agbasa. Iti amin nga maestra, iti high school nak, maysa isuna kadagiti kay kayatak nga mangisurusuro. Tagamin isuna ket nasingpet, nagaget nga agisuro. Naragsak, nalawag iti panagisuro na, ken managayat kadagiti estudyante na. Amuna iti makikadwa kadagiti estudyante na. Saan laeng nga maikadwa nga ina, ngem isuna ket nagbalin nga gayem kadagiti estudyante na. Dakkel nga panagyaman ko iti biag ni Ma'am Exceline Kakaluan, ta isuna iti nagbalin nga maestra. Isuna iti nagited kadagiti balbalikas nga makapa-encourage ken makapa-inspire. Ket agyaman naklauna iti biag na, ta isuna iti nagbalin nga maestra. Hello, Ma'am Exceline. I would like to take this opportunity to give my thanks to you as one of the teachers who helped me bring back my motivation last school year 2020 to 2021. Gusto ko lang pong sabihin na I was lucky enough to be under your advisory class because I was able to experience your genuine care towards your students. And dahil po isa kayo sa mga nagbalik ng motivation sa akin last school year, ginagawa ko po kayong inspiration ngayon in order to do better ngayong grade 12 po. And hindi lang po kayo basta-bastang teacher na nagtuturo or nagbibigay lang ng requirements. Hinihimok nyo po talaga yung puso ng bawat estudyante ninyo para ma-comply nila yung mga requirements sila on time and talagang ma-save mo sila this pandemic kasi alam naman natin lahat nag-i-struggle talaga to learn and ginagawa nyo po yung best nyo as a teacher. Hello po. Ako po si Crystal Joyce Fariñas. Pinsan po ako ni Ate Exceline Fariñas. Siya po ay isang napakabuting tao para sa akin dahil po every Christmas binibigyan niya po kami ng mga regalo, ganun po. Na kahit simpleng bagay lang po, at least napapasaya niya po kami. And when it comes to naman po sa mga school works, tinutulungan niya din po kami. Kaya po, naisipan niya po kaming bigyan ng wifi para hindi na po kami mahirapan. Kaya po, I'm very thankful na may pinsan po kaming gaya niya. She's my idol and I love her so much. Ma'am Exceline is one of the best advisor we had before. She is one of my reason why I choose education because she inspired me the most. I love the way she cared for her students and how hands-on she is in everything she does. And I like her calmness at all times. I idolize her kung gaano kahaba ang pasensya niya. At yun ang gusto kong matutunan. Pero simula nung nakilala ko si Ma'am Exceline, natutunan kong maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Mahal na mahal ka namin. No one can replace you in our hearts. We love you. Ako si Teacher Exceline Malamug Fariñas Kakaluan. Kasalukuyang nakatira sa Balzain-East, Tuguegarao City. 32 taong gulang. Nag-iisang anak ni na Angelito Aquino Fariñas at Jessica Antonio Malamug. Mayroong asawa na si Rodel Kakaluan at 2 anak na sina Rexikel Zion at Angel Paul Gray. Ako'y kasalukuyang nagtuturo sa Cagayan National High School Senior High, Humanities and Social Science Department. Sa kasalukuyan ay nasa 10 taon at 4 na buwan na sa larangan ng edukasyon. Patuloy na tatayo at sisigaw na guro ako, kaya ko,
tatayo at lalaban para sa kabataan.